Salita mo, Kristong mahal, Espiritong bumubuhay, nagtuturo't umaakay sa nagnanais makamtan ang langit na walang hanggan. Salita mo, Kristong mahal, Espiritong bumubuhay, nagtuturo't umakay sa nagnanais makamtan ang langit na walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sinumang magpawalang halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao, ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat at makinig sa homilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay. Magandang umaga sa mga nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Bilang isang mamamayan ng isang bansa, para maging mabuti, kailangan nating sumunod sa batas. Batas ng tao para maging mabuting mamamayan. Samantala, bilang isang mananampalataya, para maging mabuti, kailangan nating sumunod sa batas ng Diyos. Sabihin nyo nga po, sumunod. Ito po ang mensahe ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Sa ating unang pagbasa, narinig natin na kinakausap ni Moises ang mga Israelita. Sila yung mga minsang naging alipin o minsang alipin sa Ehipto. Kinakausap niya sila bago pumasok sa lupang pangako. Hindi ba? Mula sa Ehipto, dinala sila sa disyerto bago sila pumasok sa lupang pangako. Habang nasa disyerto pa lang, kinakausap na sila ni Moises. At binibilinan na matutong sumunod. Matutong sumunod. No? Bago sila pumasok sa lupang pangako, tinuturuan na sila ni Moises,
may batas doon. O, kailangan marunong sumunod. Alam niyo po, pag ako'y pumupunta sa ibang lugar o sa ibang bansa, no, nagbabasa ako ng mga simpleng panuntunan nila o simpleng batas nila. No? Kailangan di ba? Hindi natin bansa iyon. Para maging maayos ang aking pagbisita, para walang maging aberya, kailangan nating sumunod. Pag hindi mo lugar, hindi ba? Gaya na lang nung nag-Japan ako. No? Pagpunta ka sa Japan, hindi pwede yung ginagawa natin dito sa Pilipinas. Nagagawin mo rin doon. Ano yon? Yung pag nasa tren ka, maingay, nakikipagkwentuhan ka, o kaya sasagot ka ng telepono, sabi mo, hello, hello, di kita marinig. Di ba? Ganun pa nga tayo, di ba? Sa Japan, di pwede yon. Pag nasa loob ka ng tren, bawal makipag-usap. Hindi naman bawal, pero hindi maganda. No? Hindi polite. No? Kung kailangan na kailangan mo makipag-usap, hinaan mo yung boses mo. Dito, no? Pag nasa tren ka, walang pakialam yung iba. No? Ang lakas-lakas makipag-usap doon, hindi pwede. Titignan ka. Pagtitinginan ka. Ano pa yung hindi nila gawain sa Japan? Pag ikaw kumain o nakatanggap ng isang serbisyo, sa Japan, hindi sila tumatanggap ng tip. Di ba? Para sa kanila, insulto yon. Sapat na yung binayad mo. Sapat na yung magsabi ka ng salamat. Thank you. Arigato gozaimasu. Sabi mo gano'n na lang, okay na yon. Sasama loob nila pag nag-tip ka pa. Kasi pakiramdam nila, insulto. Sapat na yung binigay mo dito sa Pilipinas, pag hindi ka nag-tip, baliktad. Sasama loob, di ba? Pag nagpagupit ka, pag di ka nagbigay ng tip, para bang kailangan, obligado, di ba? Yung mga nagpapamanicure dyan, no? Di ba? Sa salon lang, di ba? Hoy, gising naman kayo, nakauusap ko kayo, nakatulala na naman kayo. Ang lang kausap di ba? Dito, magbibigay ka dapat ng tip. No? At ganun, pag pupunta ka sa isang lugar na hindi mo lugar, aalamin mo, ano bang panuntunan doon? Ano bang kailangan kong sundin? Ano bang kailangan kong gawin para maging maayos ang aking pagbisita doon? Para maging maayos ang buhay ko doon? Si Moises, sinabihan ang mga Israelita, matutong sumunod para magbago ang inyong buhay. Matutong sumunod. Tapos na yung mga panahon kung saan ang mga Israelita ay alipin. Ngayon, sila ay sinasabihan na sumunod at tuparin ang batas ng Diyos para maging marunong. Magkaiba yung sumusunod ka kasi inuutusan ka bilang alipin. Di ba? Magkaiba yon. Yung inutusan ka kasi wala kang magawa. Di ba? Inutusan ka kasi alipin ka. Kailangan mong sumunod. No choice. Meron bang alipin na mas magaling pa sa amo? Hello? Meron. Yung mga katulong ngayon, ganyan, magaling pa sa amo ngayon, di ba? Pag sinabi mo, Inday, no, magluto ka ng 6:00, naku, magluluto 7:00. Kaka-cellphone, no? Ganyan. Pero, di ba ganon? Pag alipin ka, wala kang choice, susunod ka. Pero ngayon, ang mga Israelita, hindi na alipin. Hindi na. Pero kailangan mo pa rin sumunod para maging marunong, maging wais, maging matalino. Ganyan. Parang sa eskwelahan, di ba kailangan mo sumunod sa teacher? Kailangan mo pakinggan ang sinasabi ng teacher? Bakit? Para maging marunong, para maging matalino. Yung mga hindi sumunod sa teacher, yung mga hindi marunong makinig, naging matalino ba? Hindi. Hindi natuto. Ganyan. Sila'y tinuturo ang sumunod para sila'y maging wais, maging matalino sa buhay.
Samantala, sa ating ebanghelyo, binibigyang diin naman ni Jesus sa kanyang mga alagad na hindi niya pinawawalang bisa ang batas ng mga Hudyo, kundi mas pinapalalim pa niya at kinukumpleto ito. Sinasabi kasi, hindi daw marunong sumunod si Jesus sa batas. Sabi ng mga Pariseo, sabi ng mga eskriba, sabi ni Jesus, hindi. Hindi ko pinapawalang bisa. Tinutupad ko to at pinapaliwanag pa. Kahapon, tinuruan tayo ni Jesus magpatawad. Tama? Wala lang tayong online kahapon, pasensya na po. No? Wala po kaming nag-live stream, no? Pero pasensya na po. No? Kahapon ang ebanghelyo tungkol sa pagpapatawad. Anong sabi ni Pedro? Panginoon, makapito ko po bang patatawarin ang aking kapatid na nagkasala sa akin? Alam niyo po, kung ikaw ay mabuting Hudyo, ikaw ay relihiyosong Hudyo, 3 beses lang na ginawa yung parehas na kasalanan, 3 beses ka lang magpatawad, sapat na. Pwede na. Mabuti ka na. 3 beses. Pero sabi ni Pedro, makapito po ba? So para bang pakiramdam ni Pedro, Jesus, 7 beses ko pinatawad ha? Hindi ko lang dinoble yung 3. Dinagdagan ko pa ng 1. Baka naman, ang bait-bait ko na. Baka naman, no? Tama ba? Ano sabi ni Jesus? Hindi makapito, kundi 70 ulit pa nito. O, di ba? Yung pagsunod sa minimum na 3, anong ginawa ni Jesus? 70. Ano ibig sabihin ng 70? Ang ibig sabihin, numero 70, paulit-ulit. Walang katapusan, walang hanggan. Ganyan si Jesus sumunod sa batas. Hindi lang yung minimum, kundi mas pinapalalim niya. Dinadagdagan pa niya. Ginagawa pa niyang maximum. Kaya hindi totoo na pinapawalang bisa niya ang batas. Ginagamit lang niya hindi ang isip, kundi ang puso sa pagsunod sa batas. Ito yung tinuturo sa atin ng ating mga pagbasa sa araw na ito, matutong sumunod. Kung sa magulang, ang isang batang masunurin, tinuturing na paborito. Di ba? Pag yung anak mo masunurin, no? Lahat ng sabi mo, susundin. Ikaw dapat yung paborito. Ikaw dapat yung kaaya-aya, apple of the eye. Sa Diyos, kung matuto at marunong tayong sumunod, tayo rin, kagigiliwan ng Panginoon. Kasisiyahan ng Panginoon. Pero alam nyo, ang Panginoon, hindi naman nakabase kung marunong kang sumunod. Kasi kahit hindi tayo sumusunod, mahal tayo ng Diyos. Lalo na, kung sumunod pa tayo sa Diyos. Hindi ba? Simple lang. Ang pagiging mabuting mamamayan, dapat sumusunod sa batas ng tao. Ang pagiging mabuting mananampalataya, dapat sumusunod sa Diyos. Ito ang klase ng pagsunod na sinasabi ni Jesus. Isang pagsunod na hindi para maging tama, kundi para maging mabuti at banal. Amen? Amen.